At sa iyo mga kaasang, welcome back to my channel. At ayun no, meron nang kukuha nitong ating HB11 no, at medyo busy nga tayo ngayon at mabilisan lang nababalutin natin yung ating HB11. At binidyohan ko lang siya para makita natin sa huling pagkakataon dahil isa ito sa mga paborito ko talaga na HB11 at para sa akin talaga yan. Dapat. So ayun no, nabalot na natin dahil kailangan natin magbenta. Alright. So yun mga kasang, na makalipas ang 6 na araw hindi pa rin nangingitlog yung female flowerhorn natin na binibreed dito. So ang inisip ko ngayon ay ilipat sila ng aquarium dahil baka pag nilipat natin sila ng aquarium doon sila ma-induce sa breeding at mangitlog na itong ating female na inihintay. So ang plano kong gawin ngayon is pagsamahin muna sila ng walang divider, pero ihanda na rin natin yung pag-iitlogan ng female at babantayan ko na lang muna ito kung pwedeng diretso pairing na natin sila dahil matagal-tagal na sila magkasama sa isang aquarium na may divider. Ang inisip ko ngayon wag muna silang lagyan ng divider at diretso silang pagsamahin dito sa bago nilang aquarium. At dahil parehas silang bago do sa aquarium, no, possible na hindi sila mag-away kasi parehas silang hindi nagmamay-ari ng teritoryo na yon. Ito kasi mga flowerhorn territorial yan. Once na naging teritoryo na ng isang isda yung aquarium na yon, pag sinamahan mo ng iba yon, talagang aawayin niya yon. Pero dahil bago sila parehas dito sa aquarium na panaglipatan natin, pwedeng hindi sila mag-away. So observe muna natin yan at hindi natin pwedeng iwanan yan dahil pwede pa rin talaga sila mag-away. So yun mga kasang, no, ngayon binabantayan muna natin ito at hindi ko talaga to pwedeng iwanan pa dahil possible talaga na mag-away pa rin yan. At if ever mag-away yan, syempre dapat nating i-divider muna. Pero ngayon papanoorin muna natin sila kung anong gagawin nila. So kunin ko na lang muna tong divider. Dahil hindi ko rin alam, hindi ko rin alam kung kung kailan sila mag-aaway o kung mag-aaway ba sila. So ilalagay ko muna siya dito sa ibabaw para kung sakaling mag-aaway, madali nating ilalagay o mailalagay yung divider nila. So minsan hindi natin masabi kung kailan sila dapat iwanan. Ako mga 30 minutes pinapanood ko muna yan, tapos iwanan ko, tapos babalikan ko pa yan ng mga 1 hour pa dahil hindi naman din sigurado talaga. Minsan pag may nakatingin sa kanila hindi sila nag-aaway, pero pag iniwan mo na sila na lang nagkakagata na yan. So hindi tayo talaga sigurado at mahirap din basahin ang behavior ng mga flowerhorn. So itong ginagawa natin ngayong observation kailangan talaga at hindi natin pwedeng basta-basta iwanan yan dahil biglang pwedeng mag-away yan at magkakasakitan sila. So yun, mga ilang minuto na rin guys, nandito ako sa mas malayo ng parang hindi nila ako makita. Dito ako lumayo muna. Pero sa tingin ko naman hindi na sila nag-aaway at pwede na natin munang iwanan ito. Tignan ko na lang ito mamaya. Yan, mukha namang hindi sila mag-aaway na At yung kung napansin nyo, medyo drop tube yung ating female. Tapos yung male natin, drop cock naman siya. Dahil matagal sila magkatabi, ayaw niya na may katabi. So nung tinabi natin yung female sa kanya, nag-drop cock naman siya. Kaya ganyan itsura niyan. So yun. Pasilip-silip lang tayo guys. Dahil baka biglang kumagat. At ayun nga pala guys, yung tinitignan ko yung dito, yung ating grow out kanina. Ito yung sinasabi ko na magandang maliit pa. So bala ko ilipat siya sa mas maliwanag na aquarium. Hindi ko makita, teka nga. Ililipat ko siya sa mas maliwanag na aquarium kasi minsan may epekto rin yung madilim na aquarium sa mga grow outs natin. Ang tingin ko kasi pag yung mga flowerhorn nilagay mo sa magandang maliwanag na aquarium mas active sila. So ganito kaliit pa lang ito. Parang wala pang 2 inches. Ayan, pero ang ganda na nito. Yan, di ko pa to binebenta pero soon ibebenta rin natin yan. Palakihin muna natin konti at palabasin muna natin yung cook. So dito ko muna siya ilalagay sa aquarium ko na may white sand. May epekto rin yan guys, nakakalight ng color yung white sand.
dahil doon sa kulay ng sun, kaya nagiging mas light yung kulay ng flowerhorn. So balikan natin mamaya yan, pakita ko sa inyo, tignan nyo, mag-iiba yung kulay niyan. Kasi galing siya sa madilim, lalagay natin siya doon sa light color na aquarium, magiging light ang kulay niyan. Tignan muna natin itong ating binibreed. Tingin ko naman di na ito mag-aaway, baka pwede na itong iwanan. Yan o, hindi naman sila nagpapansinan. So, tingin ko kasi kung nag-aaway na yan, nag-aaway na talaga yan. At ayun mga kasang, no, may mga ginugroom tayo dito. Itong isang Tycep na to, hindi ko alam kung male to o female. Hindi pa ako sure dyan kasi kung female yan, hindi pa nangitlog yan. Ito naman yung HB11 ata ito na white, na red eye naman. Yan, may nagpa-reserve nito pero hindi pa kinukuha. So, kung gusto nyo, 500 ko lang binibenta yan guys. HB11 na red eye naman siya. Para siyang ZZ pero maliit yung cock. Yellow yung muka. Yan, binibenta ko yan 500 pesos lang. At ito, ang ating female yan, no? Drop tube na ng konti yan. Pag dito nag-away, hindi ko na to pagsasamahin ulit hanggang mangitlog na sila. Sana makapag-breed ulit tayo ng HB11. So yun mga kasang, no, medyo naiinip ako ngayon dahil napakatagal ng paglaki ng ating mga flowerhorn. Kung saan gano'n naman talaga, no, dahil hindi naman yan agad-agad lumalaki. So napakarami naghahanap sa akin ng grow out. Kaso ang problema wala kasi akong 2P-Pex ngayon, kaya mas matagal-tagal lumaki ang mga flowerhorn, lalo na kung pellets lang ang pinapakain sa kanila. So hindi naman ibig sabihin nun na hindi tayo makakapag-release ng flowerhorn. Medyo matatagalan lang tayo. Kaya ngayon, patingin-tingin lang muna tayo at abang-abang tayo sa mga flowerhorn natin kung kailan sila magkakaroon ng mga potential. Dahil hindi rin naman tayo basta-basta nagbebenta ng mga flowerhorn na hindi sigurado ang gender. Dahil usually, male ang gusto ng mga bumibili. So yun mga kasang, no, sa pagtingin-tingin ko, may nakita ko dito mga maliliit na flowerhorn na sinolo ko. Yung kakahiwalay ko pa lang nito, binigyan ko kasi sila na XL size na na pellet. Hindi pa pala nila kayang ubusin. So ito, sayang naman ito, pag nababad to, dudumi lang sa tubig. Hindi naman nila kakainin na yan. So bibigay natin yan dito sa ating community ng mga fry. So yan yung mga HB12 natin na huling batch. Hindi ko na yan i-release ng ng wholesale, bali pa isa-isa na lang, no, retail na lang ang bentahan natin ng ating mga fry. 100 lang ang isa niyan. Dahil hindi ko muna siya pinapaubos kasi nga maubusan din ako at konti na lang yung stock ko. Siguro pag lumaki yung mga HB14 natin, makapag-release ako ulit ng mga ng mga wholesale. Pero ngayon wala talaga. Lahat yan palalakihin ko yan. So yun, hindi pa pala kayang kumain ng isang malaking okiko. XL size kasi yung mga binibigay kong pellets sa kanila. So tignan ko muna ito, wala pa ito, parang may potential yung iba dito. Pero napakatagal talaga nilang lumaki, no? At ito nga pala, update na rin natin yung ating blue polar parrot. Ang ginawa ko dito, inalis ko yung male o yung tatay nila. Ang tinira ko dyan yung nanay nila. Parang mas okay yung ganun diskarte ata, no? Ito yung tatay nila, nilagay ko sa kabila. Tapos ang iniwan ko yung nanay lang. So ngayon, mas marami na yung nakakasurvive kaysa dati na parang 10 lang hanggang sa maging 5. Ngayon mas marami pa nakita ngayon at sana lumaki na tong lahat at wala nang mabawasan dyan. Dahil nga medyo matagal din lumaki yung ating mga blue polar parrot. Yan, yung pa lang yung mga fry natin. So ayun, no, napakainit dito sa lugar ko, grabe. Tinitiis ko lang, no, kasi hindi ko maiwanan yung ating binibreed na flowerhorn dito. Pero tingin ko pwede na to kasi kanina pa ako dito. Ayan, mukhang hindi naman na sila mag-aaway dyan. At mahigit 1 oras na sila magkasama, no? Ang init kasi tanghali pa lang ngayon dito. Mainit talaga dito sa lugar na to. Kaya pag ganitong oras talaga hindi ako lumalabas. Nandun lang ako sa loob ng bahay namin. So ngayon, tiniis ko para sa inyo. Para sa inyo, no? Dahil gusto natin mag-breed. At yun, sana mangitlog sila doon sa dapat nilang pag-itlogan, para mas madali natin maayos yung mga itlog. So tingin ko okay na sila dyan at nakapag-pair na sila na maayos. At yun, pasilip ko sa inyo guys. Ito yung yung sinasabi ko sa inyo kanina, ba? Medyo dark yung kulay niya ngayon, nag-light na yung color niya kasi nga nandun siya sa light na aquarium na merong kulay white na sand. So ganyan ang epekto talaga ng mga aquarium. Depende sa kulay ng aquarium,
yung magiging kulay lalo na ng ating mga flower horn. Kung dark yung aquarium nyo, dark din yung magiging kulay ng flower horn nyo. Kung gusto nyo naman mag-light yung kulay ng flower horn, dapat light din yung kulay ng background or yung environment nung inyong flower horn. So, ganyan lang ang technique, no? Ayan, ang liit pa niyan, wala pang 2 inches yan. So, hindi mo na natin siya ibebenta, i-groom muna natin yan para mag-presyong 1,000. 800 to 1,000 ganon. Para masulit naman natin ang papalaki. So, yun. Sana nag-enjoy kayo mga kasang. Peace out. Sa Hendrix Backyard, matututo ka. Sa Hendrix Backyard, minsan matatawa. Sa Hendrix Backyard, kung mag-aalaga ng isda. Noon na sa Hendrix Backyard.